Day off ngayon ni Hapon, kaya nag-iya siyang pumunta sa dagat. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 8 ng umaga ay nakaredy na kami dahil magbubiyahe kami papunta sa Ishikawa, Ken. Dahil day off niya ngayon, kaya ipapasyal niya tayo ngayong araw na to. Napakaganda nga ng panahon ngayon dahil maaraw. 3 hanggang 4 na oras yung biyahe namin papunta dun sa pupuntahan namin. Ito kasi sa lugar namin, malayo pa ang dagat. Tapos ng ilang minutong biyahe ay nag-stop over muna kami. Binilhan lang ni Hapon si Kenshi ng ice cream tapos nagbiyahe na ulit kami. Bali sa bundok nga pala kami dumaan at hindi na kami nag-highway. Katapos ng 3 oras na biyahe ay nakarating na rin kami dito sa Toyama, Ken. Dahil nagutom kami sa biyahe kaya bumili muna si Hapon ng McDo. And fast forward na nga po mga bi, pagkatapos ng mga ilang oras na biyahe ay nakarating na rin kami dito sa Ishikawa, Ken. Sobrang luwang ng dagat na to at ang sarap tumambay dito. Pagkarating namin ay binihisan ko na kaagad si Kenshin dahil gusto niya maglaro sa dagat. Habang naglalaro si Kenshin ay nakaupo naman kami dito sa gilid ni Hapon. Kabidyo nga ako dito at gusto naman ni Hapon na kuhanan ko siya. Yun nga lang, hindi siya ngumingiti. Si Kenshin naman, enjoy na enjoy siya sa paglalaro. Ngayong summer po, dito kami laging pumupunta at naliligo. Maganda rin maligo dito kasi maluwang yung dagat. Lang siksikan, kahit saan mo gustong pumesto ay pwedeng pwede. Ipaglaro na nga ako dito kay Kenshin habang si Hapon naman ay nakahiga dun sa folding bed. Sarap sanang maligo ngayon kaso nga lang malamig yung tubig. Di nga pala ako takot maarawan dahil may gamit akong protection sa araw. Ito nga yung gamit ko mga ante, Mossview Sunfade. Pagkatapos ng ilang oras, ay natapos din maglaro si Kenshin. Pagod nga maglaro yung anak ko, kaya pinagmerienda ko muna siya. Pagkatapos ng 3 oras namin dito sa dagat, ay nag-iya nang umalis si Hapon. Si Kenshi naman, gusto daw niya umupo dito sa harap, katabi yung papa niya. Yung anak ko mga ante, sobrang galing niya na magsalita ng Japanese. Kung ano yung ayaw at gusto niya, ay pwede niya nang sabihin. Pero yung pag-upo niya dito sa harap, ay saglit lang yan, kasi mas gusto niya pa rin akong katabi. Fast forward na nga po mga bi, pagkatapos ng ilang minutong biyahe, ay nakatulog na si Kenshi. O diba, dahil sa pagod niya kakalaro, ay knockout siya kaagad. Habang tulog si Kenshin, ay lumipat naman ako dito sa tabi ni Hapon. Di nga pala kami uuwi ngayon mga bi kasi magtutumari kami. Ay isang gabi kami matutulog dito sa hotel. Dahil kagigising lang ni Kenshin ay nag-iiyak na naman siya mga ante. Gusto niya kasi magpabuhat sa akin kasi sabi ko sa kanya sa papa na lang niya dahil marami akong dala. Matahan nga siya ng papa niya kaya naglakad na kami papunta dun sa hotel. Ito nga pala yung ginagawa namin kapag pumupunta kami sa Ishikawa, Ken. Ayaw kasi ni Hapon yung anlayo ng biniyahe namin tapos uuwi din kami. Mapagod si Hapon sa pagdadrive tapos aantukin siya, mas delikado yun. Kapag nag-check-in po kayo dito ay meron na po kayong mga libre kagaya ng mga ito. Pag wala kayong dalang toothbrush ay meron sila niyan mga ante. Ito na nga mga ante, papunta na kami dun sa room namin. Kagigising lang ni Kenshin ay nag-iiyak siya mga auntie. Buti na lang day off ni Hapon kinabukasan kaya pwede kaming matulog dito sa hotel. Isang gabi lang naman kaming matutulog dito tapos uuwi na rin kami kinabukasan. Ito yung makikita dito sa bintana ng kwarto namin. Parking area tapos malapit lang yung Aeon Mall. Ganda dito sa hotel kasi malapit lang yung mall. Lagay lang namin yung mga gamit namin dito tapos maya maya ay pupunta na kami ng mall. Punta kami doon dahil doon na kami kakain. Dito kasi sa hotel sa umaga lang sila nagsiserve ng pagkain. Palit lang pala ako ng pambaba tapos hindi na ako nag-ayos. Jacket sana ako kaso nga lang sabi ni Hapon ay mainit daw. Si Kenshin naman lagi na lang umiiyak mga bi. Baba nyo ng elevator ay makikita nyo na kaagad kung saan kayo kakain ng breakfast. Lapit lang din tong hotel na to sa train station. Lalakad lang kami ng mga ilang minuto at makakarating na kami dun sa Aeon Mall. Pasok namin, ang unang hinanap kaagad ni Hapon ay yung food court. Kahapon wala pa kaming kain, ang kinain lang namin kanina ay yung McDo. Kain muna kami bago kami gumala. Ito naman yung mga in-order ko, ang dami nito, halatang hindi ako gutom. Mga oras na to ay tapos na nga rin palang kumain ng ramen si Hapon. Tapos binilhan ko din ng dumpling si Hapon. Sabi ko nga kay Hapon ay tulungan niya akong kumain. Kaso ang sabi niya ay busog na daw siya. Sayang naman yung perang pinambili ko dito kaya pipilitin ko tong maubos. Nawag ko na rin si Kenshi sa paglalaro para makakain na rin siya. Fast forward nga po mga bi, pagkatapos namin kumain ay bumili naman ako ng kitchen mat. Lalagay ko to dun sa sahig ng kitchen namin. Ito namang si Kenshin ay niluloko na naman niya ako. Kala ko tutulungan niya ako, yung pala kukunin niya yung supot sa kanya iiwan. Nagloko nga talaga ating ubing. Dahil magsasara na yung mall, kaya babalik na kami sa hotel. Uga-uga na nga yung lakad ko dito mga ante kasi si Kenshin. Sobrang likot ni Kenshin, nasagi niya yung kuko ko at natanggal. Akala ko walang pakialam yung asawa ko, akala ko lang pala. An muna kami dito sa 7-Eleven dahil bibilhan niya daw ako ng Band-Aid. Yung paa ko na nadaplisan ng kuko. Huwag niyo akong i-bash mga ante ha, pangit po talaga yung paa ko.
Pasok namin dito sa loob ay naghanap na kaagad si Hapon ng band-aid. Sabi nga niya, eto daw yung gamitin ko at ilagay ko dun sa paa ko. Kanina habang naglalakad kami, akala ko wala siyang pakialam sa akin. May pakiramdam din po si Hapon. Hindi lang siya showy pero mapagmahal at maalaga siyang asawa. Tapos ng mga ilang oras mga bi ay babalik na kami sa room namin. Kenshi naman, namamaga yung mata niya kasi iyak siya ng iyak kanina. Panik kasi siya kanina nung natanggal yung kuko ko. Tapos nagkunwa-kunwarian lang ako na masakit yung paa ko. Natuwa nga ako dito kay Kenshin kasi dali-dali naman niyang kinuha yung band-aid at ilalagay niya daw dito sa paa ko. Yes, si Jam. Ay, tay. Yes, si Dana. Adaro. Pa nga ako naghugas ng paa ko mga ante, nilagyan na ako kaagad ni Kenshin. Sobrang sweet talaga ng anak ko mga bi, kaya wala talaga akong masabi. Kaya napakaswerte ko kasi nagkaroon ako ng anak na kagaya ni Kenshin. Parang nakikita ko na sa kanya, kapag lumaki siya, ay alagaan niya ako. Sakit-sakitan nga ako dito mga ante kahit hindi naman masakit. Grabe yung pag-alala sa akin ng anak ko mga ante. Nakita niya kasi na may dugo yung paa ko, kaya siguro nag-alala siya. Umiiyak nga siya dito, sabi niya wag na daw akong magalit. Kaya ang sabi ko sa kanya, sa susunod ay behave na lang siya. Hindi siya maglilikot para hindi ako nagagalit. Pag ganito yung style ni Kenshin, lumalambot talaga yung puso ko. Fast forward na nga po mga bi, natapos na kaming maligo dito ni Kenshin. Tutulog na sana kami, kaso wala kaming inumin, kaya bibili muna kami dito sa baba. Bibili na rin si Hapon ng beer niya para makatulog siya mamaya. Katapos namin bumili, bumalik na rin kami kaagad sa taas. Mga oras na to, ay natutulog na po si Hapon. Papahinga na siya, kaya hindi ko siya pwedeng istorbohin. Pasok namin dito sa loob, ay patay na rin po yung mga ilaw. Paano ba yan mga bi? At dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and bye!